Magandang umaga rin sa iyo, Dina, at magandang umaga, Pilipinas. Mga kababayan, narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Good news po dahil magandang panahon po ang mararanasan natin sa mga susunod na oras sa buong bansa po yan. Tanging ridge of high pressure area lamang ang nakakaapekto po dito sa may northern Luzon at yan po ay magdadala ng maaraw at maalinsangan na panahon hindi lamang dito sa Luzon, kasama rin po ang Visayas at Mindanao. Asahan lamang natin ang pagkakaroon ng mga localized thunderstorms pagsapit po yan ng hapon o gabi at posible po yan magdulot ng mga pagulan. Samantala, meron po tayong binabantayan na sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, yan po ay nasa tinatayang 1,500 kilometers. Ang layo mula po yan sa ating PAR line o sa Philippine Area of Responsibility. At meron po tayong dalawang senaryo na tinitingnan dito. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Jory Lois, ang unang senaryo dito, itong bagyo na po ito ay meron siyang kategorya na tropical depression. At kung sakali po na itong low pressure area dito sa bandang itaas niya ay lumakas, asahan po natin na hindi ito papasok sa ating area of responsibility bagamat kikilos po yan pa northward. Pero kung sakali naman po na itong itong high pressure area sa kabilang side niya ay ito po ay lumakas at ito po ang humina, kung sakali po na ito lumakas, asahan po natin na itong tropical depression, posible po yan pumasok sa ating area of responsibility dahil ang magiging kilos po niyan westward. Ang hangin po kasi ng isang high pressure area ay anti-cyclonic po yan. Ibig sabihin, counterclockwise ang kanyang ikot. So, susunod po itong bagyo o yung tropical depression sa ikot ng hangin. Kaya naman posible na ang maging kilos nitong tropical depression ay pa-westward. Pero sa dalawang senaryo na ito, iisa lamang po ang mas mataas na posibleng mangyari. Ito po yung scenario 1. Yun nga po yung titingnan nga natin na ang magiging kilos nitong tropical depression ay northward. Pero asahan pa rin po natin na posibleng magbago ang mga kilos na ito hanggat meron pong mga weather system na nakakaapekto sa isang sama ng bagyo o sa isang sama ng panahon o katulad na lamang po nitong tropical depression. At patuloy pa rin po nating babantayan at ihahatid po namin sa inyo ang updates kaugnay dyan. Sa aming pagbabalik, ihahatid po namin sa inyo ang pinakahuling datos kaugnay sa Bulkang Mayon. Yan makalipas ang isang paalala. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko sina Manong at Manang, mga kaibigan at katrabaho, si Obama at ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Marami na nga po ang nangangamba sa ipinapakitang kondisyon ng Mayon Volcano. Ayon sa pinakahuling datos ay nananatili pa rin po sa Alert Level 3 o Critical Level ang Bulkang Mayon. Ayon po yan sa huling report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC po ng Albay. At sa loob po ng 24 oras ay naitala nga po dito ang ilang volcanic earthquake. Kaya po ngayon, para masubaybayan po natin ang mga nangyayari dito sa Mayon, aasahan po natin ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms sa mga susunod na oras po yan. At asahan din natin ang lagay po ng temperatura para po sa Albay. Yan ay nasa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius. Kaya po sa mga kababayan natin dyan, patuloy po rin tayong mag-monitor sa kondisyon ng Mayon Volcano at syempre, mag-ingat po tayong lahat. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Maaari niyo pong bisitahin ang aming official social media accounts and website. Ako po inyong nakasamang inyong weather buddy Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga. Balik sa iyo, Dina.